Parang nagbigayan pa sa unang game yung Lakers at OKC dahil balik na naman sa dati si SGA. 42 points at 11 free throws. Hindi lang kasi naglaro si Bronny kaya natalo. Na-eject pa si Luka nung 4th quarter na lamang pa ng isa ang Lakers nun. Tamang hinala din kasi yung mga referee. Sa isang play na ipagsagutan kasi sa isang fan itong si Luka. Tapos may nasabi siyang masama at nakaharap siya sa referee. Akala tuloy ng official siya yung binabanata ni Luka. Sinabi din ni LeBron sa isang interview, weird yung nangyaring ejection kay Luka dahil pinepersonal na siya ng mga official. Tinanong din ng media yung mga referee kung alam niya ba na pinatatamaan siya ni Luka after nung isang play kahit siya hindi sigurado dahil yung fan na nakasagutan ni Luka unang in-interview at inamin niyang may sinabi naman talaga siya kay Luka kaya siya binalikan. Si Tony Brothers yung isa sa mga crew chief na ipit tuloy. Ang sinabi niya doon kaya niya tinechnical si Luka pati na rin si Bando dahil nagsalita ng masama sa mga official at yung pangalawang technical kay Luka, bulgar na yung language na sinabi. Saka wala na rin naman magagawa doon, malas lang talaga si Luka, swerte nung fan dahil nasa harap ng referee nung bumawi siya. After din ma-eject ni Luka, 29-12 run ng OKC, 136-120. Dahil panalo ang OKC kontra Lakers, pasok na sa number 2 ang Rockets. Non-bearing game na yung laro nila kontra Clippers. Nananalo naman kontra San Antonio. Hindi naglaro nun si Kawhi dahil back-to-back game versus Houston. Naka 25 points naman si Powell, 21 kay Harden, parang palakol pa rin si Zubac, sumisibak pa rin versus San Antonio, 24 points at 20 rebounds. Tabla sa win-loss record ang Clippers, Denver, Warriors at Memphis. Nasa Clippers na ngayon ang tiebreaker at number 4 na sila sa standing. At alam na rin ng mga teams kung sino ang pwedeng makakuha ng tiebreaker sa end ng regular season. Si Kawhi nakalagay agad na game time decision versus Houston dahil ang nilagay naman talaga sa kanyang injury kaya hindi naglaro, injury management. Siya lang ata ang merong ganong status sa NBA. Pasok na rin ang Sacramento sa play-ins dahil tinalo ng Golden State ang Phoenix Suns. Tinambakan pa 133-95. Nasa 25 points, 9 rebounds, 6 assists si Steph. Nakatatlo pa rin, tatlong 3-point shot naman. Si Podziemski nasa 22 points at 4 3-point shot. Si Kuminga, ganun pa rin. Back-to-back game din ang Golden State versus San Antonio sa April 10 at makakalaban naman ng Suns yung OKC na malamang ipahinga sina SGA at yung ibang core player nila. Kapag nanalo ang Thunder sa Suns, laglag na ang Phoenix noon sa play-ins. Pasok na ang Dallas kahit matalo pa sila sa Lakers. Wala pa rin kadala-dala itong si Ja Morant, may bago na naman celebration. Hagis Granada. Panalo ang Memphis versus Hornets, 28 points para kay Morant. So hindi pa kasi nahuhuli na may hawak na granada talaga itong si Ja Morant kaya lulusot pa rin. Pero hindi pa alam doon ang gagawin ng NBA kung i-call out pa rin ng mga fans si Ja Morant dahil parang sinasadya niyang asarin yung NBA committee. Ang Minnesota naman na disgrasya versus Milwaukee Bucks nasa 23 points, 13 rebounds at 10 assists si Giannis. Si Anthony Edwards naman nasa 25 points. Kaya bumagsak doon ang Minnesota sa number 8 dahil 1.5 games behind sa kanila yung Golden State at itong Memphis. Dalawang teams lang kasi ang pamimilian ng Bucks na mga kalaban sa first round ng playoffs, Knicks or Pacers. Mostly based sa number of games, malaki ang chance ang rematch ng Pacers at Bucks sa first round. Last 2 games kasi ng Bucks, Detroit yung kalaban. Pwede pa kasing bumaba sa number 4 ang Knicks kapag natalo sila ng 3 games pa. Yung Bucks pwede mag-steady sa number 5.